beses siyang nagpalakad-lakad sa loob ng bahay. Hindi siya mapakali. Pero ang laki ng batak ng posibilidad na baka nga anak niya si Jacob. Itinulak na siya ng pagkakataong magtanong kanina pagdating ni Hana. Pero nagpigil pa siya. Gaano ba siya kasigurado kung aamin ang alinman sa dalawang babae? Ilang buwan na nandito siya sa Paite. Kung makailang ulit silang nagkaharap ni Miraya at Hana. Pero walang sinuman ang nagsabi. May mga mahihiwagang titig si Hana sa kanya. Napahilamos siya sa mukha niya. Diyos ko, kanya ba si Jacob? Ramdam niya sa puso niya. Napahawak siya sa hamba ng bintana at napatutok sa madilim na langit. May mangilan-ngilan na mga bituin na nakalatag sa langit. Kapag tahimik silang nakaupo noon sa labas at nakatitig sa itaas, silang dalawa ni Miraya. Humitit bumugas siya ng sigarilyo. Pinapatay niya ang sigarilyo sa ashtray at ilang sandaling nakatayo lang sa bintana at nakatitig sa kawalan. Ang dami-daming iisipin ang naglalaro sa utak niya sa pagkakataong ito. Parang sasabog na ang utak niya pati ang kanyang dibdib. Ang katahimikan ay nabulabog ng katok sa pintuan. Si Lopez na iyon. Boss? Pumasok ka, Lopez. Kaagad niyang ibinigay ang mga bagay na kakailanganin ni Lopez. Toothbrush at ilang hibla ng buhok ni Jacob na nakabalot sa magkahiwalay na plastik at isa pang sisidlan ng buhok niya. Palihim niyang kinuha kanina sa banyo ang gamit ni Jacob. Gusto kong malaman agad ang resulta. DNA test will solve everything. Ako nang bahala, boss. Nawala na si Lopez. Nahiga naman siya sa kama nang mapag-isa at hinayaang nakatutok lang sa kisame na para bang doon niya makukuha ang sagot sa mga katanungan niya. He wanted an answer right away. Kaya lang, kailangan niyang maghintay sa resulta ng DNA test. Matapos ang ilang saglit, kinuha niya ang phone at tinitigan ang larawan naman ni Jacob. You are mine. No doubt. Kailangan niya lang ng ebidensya. Ang daling pabulaanan ng hinala niya. Kailangan niya ng isang konkretong bagay na magiging dahilan upang hindi itatwa ni Miraya ang totoo. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Matutulog na muna siya. Maaga siyang lilipat sa kabila bukas. Gusto niyang nasa tabi siya ni Jacob. Alam niyang hahanapin siya nito. Aalagaan niya ito. Mataas na ang sikat ng araw nang magising siya. Kaagad siyang napabalikwas ng bangon. Mabilis siyang naghilamos at nagpalit ng damit at nagpunta sa kabilang bahay. Kinakabahan siya na matuklasang wala ang sasakyan ni Hana sa garahe. Mabilis ang mga hakbang na nagtungo siya sa loob at kumatok. Nasaan sila? Bungad naman niya kay Mel nang pagbuksan siya nito. Sumilip na siya sa loob pero mukhang walang ingay roon. Nasanay na siyang naririnig ang mga ingay ni Jacob kada umaga. Minsan ay umaabot pa sa kabila ang masaya at malambing na pagbati nito kina Hana at Miraya. Kagabi pa po sila umalis, kuya. Dinala ni Ma'am Hana si Jacob sa hospital. Masyado ho kasing tumaas ang lagnat. Sumasakit na rin ang tiyan at may tumulo na dugo sa ilong, kuya. Kailan pa? Ganoon ba kalalim ang tulog niya at ni hindi malang niya naranasang kaluskos sa kabilang bakuran? Kagabi, kuya. Napupostrate siya. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Saan dinala? Nasa boses niya ang matinding pag-alala. Sa General Hospital, kuya. Lumagpas sa balikat ni Mel ang mga titig niya. Sumama rin ho kayo, kuya. Ayaw magpaiwan. Alam nitong hindi nito iiwan si Jacob.
May mensahe si Ma'am Hana sa phone mo, kuya. Sige, thanks. Nagmamadali siyang bumalik sa bahay. Kinalikot niya ang phone at hinanap ang mensahe ni Hana. Nasa hospital kami. Isinugod namin si Jacob. Absent muna ako bukas. It was sent last night. Nagtipa siya ng sagot. Gusto niyang malaman kung nasaan sila ngayon. Habang hinihintay ang reply ni Hana, ay nababalisa siya. Nakakailang silip siya sa phone. Ang nag-iisang mensaheng pumapasok ay mula naman kay Jason at wala siyang interest na basahin iyon. Magyayaya lang naman sana ito ng inuman. Answer me, Hana. Kinuha niya muli ang phone na nakalapag sa kama at tinitigan. Sa kaniya ito itinaboy sa couch. Paulit-ulit siya sa ganong ayos. Tinangka niyang tawagan pero nagre-ring lang at walang sumasagot sa kabilang linya. Mariin siyang napamura. Hindi na siya mapakali. Para na siyang mababaliw sa kakaisip. Ayaw niyang tumunganga na lang dito at maghintay. Habang nagkakasakit naman si Jacob. Gusto niyang nandoon siya sa tabi nito. Habang tumatakbo ang mga oras, parang lumalaki naman ang pagkakabalisaan niya. Isa pang sigarilyo ang naubos niya bago minabuting maligo muna at magbihis. It would be too much kung magtatanong siya kay Lopez para malaman niya kung nasaan ang mga ito. Nagtungo muna siya sa restaurant pagkatapos. Wala si Hana at dapat siyang humalili. Masyadong maaga pa at kararating lang din ng isa sa mga tauhan na siyang magbubukas ng resto. Sa opisina siya dumiretso. Naupo siya sa swivel chair at muling tinawagan si Hana. Mula sa isang sulok ay narinig niya ang tunog na papilyar na ring ng tone. Sa ibabaw ng file cabinet, nakapatong ang phone ni Hana. Naiwan pala sa opisina. Malamang na dumaan muna ang mga ito rito kagabi bago pa niya kokontakin ang mga ito. Sumasakit na ang ulo niya. He was too worried about Jacob. Hindi pa man ay amang-ama na ang pakiwari niya. Imbes na maupo na lang, ay muli siyang lumabas ng restaurant at lumulan sa kotse. Nagbaka sakali siya sa isang hospital sa Paite na sinasabi ni Mel. Name of patient po, sir? Yes. Jacob De Castro. May kinalikot sa computer ang babae. Wala pong De Castro rito. Mas lumalim ang pag-alala niya. Nasaan ka, Jacob? Kausap niya sa sarili. Napansin niyang pinatitinginan na siya ng dalawang nurse sa reception area. Paano ba naman? Kakaiba ang mga ikinikilos niya. Bumalik siya sa restaurant. Hihintayin niya ang pagbabalik ni Hana. Pero dumating na ang gabi na wala pa ring Hana na nagpapakita sa kanya. Wala rin sa bahay ayon sa tauhang inutusan niya. Marlon, alam mo kung saan ang mga hospital dito sa Laguna, hindi ba? Oo naman, sir. Hinablot niya ang jacket at isinuot pagkatapos ay binitbit ang susi ng pick-up at phone ni Hana. Samahan mo ako. Una nilang pinuntahan ng isang pribadong hospital sa Karatig Bayan. Walang record doon si Jacob. Lumipat sila sa iba. Wala siyang pakialam kung nagugutom na ang katabi niya o kung nagkandabuhol-buhol man ang bituka niya sa gutom. Ano na lang ba ang kinain niya kanina? Mabuti na lang at panay rin ang kwento ni Marlon tungkol sa pamilya nito at bidang-bida ang anak nito. Ano ba ang pakiramdam na maging isang ama? Kumurba naman ang ngiti sa mga labi ng katabi. Walang katulad, sir. Nakakawala ng pagod. Iba eh. Sagot nito sa labas ng bintana nakatingin at pasilip-silip sa mga karatulang nararaanan nila. Nakikita niya si Tito Lauro niya kung gaano ito kasaya sa pagiging ama. It was the most fulfilling things ayon sa tiyuhin niya. Kung ano-ano pa ang napagkwentuhan nilang dalawa. Ayun, sir, lumagpas pa tayo. Inatrasa naman ni Marlon ang nalampasang hospital dito sa Los Baños. Inabot na sila rito
Sa kakahanap, hindi pa man nakakapark, ay may natanaw na siyang babae naglalakad mula sa kabilang side ng kalsada patungo sa hospital. Si Hana. Nabuhayan siya ng loob. Tapos na ang paghahanap. Makikita na niya si Jacob. Humugot siya ng ilang bill sa wallet nang tuluyang makababa ng kotse at inabot iyon kay Marlon. "Sir, ang laki naman nito." Mulagat ang mata na tanong naman nito sa kanya habang nakatitig sa 5,000 iniabot niya rito. "Wala yan kumpara sa nagawa mo para sa akin. Sige na, tanggapin mo na at umuwi ka na." Hindi na niya hinintay na makasagot pa ito. Kusa na niyang inilagay ang pera sa mga palad nito. Sinisigurado niya munang nakalak ang kotse bago nagsimulang maglakad patungo sa loob. Naabutan pa niya si Hana. Nakausap ang isang doktor na nakakasalubong nito sa pasilyo. Dinistensyahan niya muna ang sarili. Mas pinili niyang tahimik na lang itong sundan sa kung saan mang silid ito magtutungo. Ang importante, naririto na siya. He found them, finally. May nakasulat na mga pangalan sa pintuan na alam niya ang pangalan ng pasyente at ng attending physician nito. Oh my God! Para siyang baliw na napabuga ng hangin bago nagdesisyong itulak na ang pintuan. Naghintay pa siya ng mga 2 minuto. Magtataka si Hana kung bakit siya nandito. Lalong-lalo na si Miraya. Alam niyang allergic pa naman ang asawa niya sa kanya. Bahala na. Itinulak niya ang pintuan saktong umawang iyon ng bahagya nang marinig niya ang mga kalakasang boses ni Hana. Kaya naman, napapigil siya. "That's too much. Naiintindihan mo ba ako, Miraya? Napaka-unreasonable mo naman." Nag-uusap si Hana at Miraya. Nakatayo si Hana sa paanan ng bed na siyang tanging nakikita niya. Nakatalikod ito sa kanya. Nakaupo naman si Miraya sa katabi naman ni Jacob. Kagaya ni Hana, ay tanging likuran lang nito ang abot ng kanyang paningin. Hihilahin na niya sana pasara ang pintuan nang mahagip ng tainga ang pangalan niya na binanggit naman ni Hana. Kailangan natin ang tulong ni Conrad. Na-curious naman siya. Ano man ang maririnig niya, batid niyang magbibigay ng sagot sa mga hinala niya. Miraya naman, magsalita ka. Lumilipad na ang mga palad ni Hana sa ere. Para itong nawawalan na ng pasensya. Anong sasabihin ko ha? Tila iritadong tanong naman ni Miraya. Si Jacob na ang pinag-uusapan dito. Nasa kapahamakan siya at alam nating dugo lang ni Conrad ang sagot sa problema nating ito. Dugo? Nagsimula nang magbago ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay tatalo na ang puso mula sa kanyang dibdib. Alam mong delikado ang dengue. Iwaksin mo muna yung galit mo sa kanya. Anak ninyo ang pinag-uusapan natin dito. Miraya, anak ninyong 2. Ang katotohanan na hinahanap niya ay nasa mismong harapan na niya. Nagmumula na mismo sa bibig ni Hana. Hindi na kailangan pa ang DNA test. Sinasampal na siya ng katotohanan at kay bilis na kumatok sa kanya. Anak niya si Jacob. Dugo. Sariling dugo niya ito. Halo-halo ang damdaming naghahari sa dibdib niya. Napakasaya niya. Hindi niya kayang tukuyin ang sayang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay nasa alapaap siya sa labis na tuwa. Mahirap sukatin at ipaliwanag ang uri ng kaligayahan na nararamdaman niya sa ngayon. Parang sasabog na ang puso niya. May mga ugat na gumigitew sa braso nito. Galit si Miraya. Ito lang ba ang may karapatang magalit? Ang katotohanan na itinago nito, na karapatan niyang malaman. Gaano man siya kagago bilang asawa nito, may karapatan siyang malaman at akuin ang pagiging ama sa anak nila na si Jacob. Karapatan niya bilang maging ama. 5 years ago, hindi biro ang haba ng mga taon na nahiwalay siya sa anak nila.
Kakausapin ko si Conrad. Puno ng conviction ang boses naman ni Hana. Hana. Naroroon ang takot sa boses naman ni Miraya. May halong hinig at desperasyon. Kumukumpas na ang mga kamay ni Hana sa ere. Pwede ba? Tigilan mo ang pagiging selfish mo. Just this once, Mira. Parang bata ang pinapaliwanagan nito. Ako pa ang selfish? May nababanaag siyang hinanakit sa mababa nitong boses. Umangat ang braso nito. Sa hinuha niya ay pinunasan nito kung anuman sa mukha nito. Alam niyang umiiyak ito sa ngayon. Tila naririnig niya ang pagsigok nito. Na kaya na naman natin na tayo lang, Hana. Hindi natin siya kailangan. Makakahanap pa tayo ng ibang donor. Pero kung talagang yun lang ang tanging paraan, suko na ako. Mailigtas lang ang buhay ni Jacob. Lagi naman akong walang magawa. Dahil bulag ako, hindi ba? Gaano nilang ba kalalim ang galit ni Mira sa kanya? At mas pipiliin itong ilagay sa kapahamakan ang buhay ng anak nila. Hindi na niya kaya pang maghintay. Tatay siya ni Jacob. Anak niya ito. Sa ayaw at sa gusto ni Miraya. Mahigpit niyang hinawakan ang doorknob at itinulak pabukas ang pintuan. Naaagaw niya ang atensyon ni Hana. Parang tinakasan ng kulay ang mukha nito pagkakita sa kanya. Umawang ang bibig ng babae at ilang saglit na natigilan bago nakapagsalitang muli ito. Conrad? Ilang minuto ang lumipas. Nanatili silang tahimik. Ang daming naglalarong salita sa utak niya. Kanina pero ngayon ay nakatayo lang siya. Ilang hakbang ang layo mula sa natamiming dalawang babae. Conrad? Hindi malaman ni Hana kung ano ang idudugtong sa sinabi. Napatingin ito kay Miraya. Naghihintay lang naman si Miraya. Kapansin-pansin ang mas mahigpit nitong hawak sa maliit na kamay ng bata. Tila ito takot na maagaw ng iba si Jacob. Ang anak nila. Ang anak nilang dalawa ni Miraya. Naninikip ang dibdib niya. Nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata. Ang buong atensyon niya ay nasa anak lang niya. At anumang ingay sa paligid ay pansamantalang naglaho sa kanya. Lumapit siya sa kanyang anak. Habang nalalapit siya sa kinaroroonan nito, mas tumitindi ang kalampag ng puso niya. Hindi pa man niya nahahawakan ang anak niya. Para nang kinukuyumos ng higanting mga kamay ang puso niya.